Welcome to Sex! Ship and Get Started! Ano bang pag-uusapan natin ngayong gabing to? Hindi ko din alam. Gabing-gabi na. Ay, pa umuwi. Ay, syempre. Namiss natin ng isa't isa. Oo naman. Oo. Ready na ba tayo mag-sex? Aba naman. Ikaw? Oo, ready na. Ako? Oy, naman. Pinaglihito sa Mumbake Warrior. Noong Sabado pa. Nako! Handang-handa na akong mag-sex para sa mga viewers and listeners natin. Oy, kung bago ka dito, alam mo naman kung saan kami hahanapin. Spotify, YouTube, tsaka Facebook. We are Shift Ends, Chikahan Started. And if you are new here, halimbawa, nakinig mo to sa mga kabarkada, katrabaho mong meron palang 3 ugok na doktor na nagpa-podcast. Ako si Doc Pao. I'm Doc Ses. And I'm Dai. At ito ang pantanggal umay mo sa nakakapagod na linggo. Ngayon, anong pag-uusapan natin? Ang mga opinyon at kwento sa podcast na ito ay mula sa amin, mga pagod pero chika-ready na host at guest. Hindi to galing sa ospital, sa HR o sa kung sinong consultant. Walang medical advice dito, bes. Puro tawa, hugot at konting realizations lang. The joys of being a doctor. Ay, hindi. Okay na ako sa nag-iisang Joy. Yeah! Gina Joy. Ano naman? The joys of being a doctor daw. Meron ba? Naku naman. Yung hindi na-hype pa, yung... Hindi yung tanong ko kanina nung bago tayo mag-umpisa. Ano? Ano ba yung hype? Hype ka din. Ano bang meaning nga ng hype? Ano bang hype nga? Hype. Ito baka mamaya may etymology to ha. Hype, galing po ito sa Latin word na hype ka. Ngayon, and then we're gonna talk about the joys of being a physician. In general. In general, masaya bang maging doktor? Masaya ba, Joy? Joy? Depende, ano bang aspeto yung sinasabi nating masaya? Oo nga, no? In general nga daw eh. So, In general, masaya naman siya. masaya. Masaya. Ano ba to? Yung parang saya na sa fulfilling, ganyan. Well, when it comes to fulfillment naman, ito pala ko sinasabi, no, that ang pasyente at ang kanilang mga pamilya ay nagdadasal sa Panginoon ng kagalingan at ang diretsang sagot ng Panginoon sa kanilang mga dasal Ay tayo. Mga doktor, Paano mga ka bang hindi manggagamot. magiging fulfilled that you are a direct instrument and vessel of the Lord dito sa lupa para sa Ang paggaling sagot. ng to? Di ba? Sa tanong. Parang kanta yun. Kung bakit ka mahalaga. Ang Yun. ganda. Oo. Anong oras na? Galas 9 na. Kaya pala. Kaya pala. Liquid sosa na yung utak, tas mainit pa. Ay, ilaw! Eh, hindi ko alam. Dumating ako sa studio natin, studio. Huwag na nating i-shoutout kung nasan tayo ngayon. Pero Bright Hub, mahal namin kayo. Babalik kami ulit kami dyan. Kaya mag-alala. Let's talk about the joys of... Pero hindi to yung, yung sa prestige or sa title of being a doctor. Ito yung mga simple wins as a doctor na hindi nakikita ng mga tao. Mga small wins, kumbaga. Ako, I do celebrate that. In all aspects of my life, a win is a win at the end of the day. So, what's not to celebrate kapag ka nananalo ka? Gumaling yung pasyente mo kahit na minor case, for example, UTI in your patient. Or lagnat. Oo naman. Is expressing gratefulness sa'yo. What more dun sa mga chronic diseases, mga hypertension, diabetes. Na makikita mo na nagiging control talaga yung high blood nila. Oo, at ang joy na yan ay naibabahagi nila di lamang sa atin, more of sa pamilya din nila kasi Oo, diba? syempre. Nagkakaroon sila ng extended time. Kumbaga parang time with the family, time with their friends, time to enjoy life, time to do yung mga bagay na gusto nilang ma-experience. Diba? So yun, in a sense, parang nagiging joy na rin natin. Parang ang daming joy. Kaya nga eh. Tama na! Ako sapat na ako dito sa joy na to eh. Pero sige, pag-usapan natin. Sapat ako. Do you have any... Joke! Chinese!
Shit! Ganda. Ay, may ano tayo, may viewer tayo, shoutout natin. Oh, may live audience tayo. Shoutout po kay Kuya Albert Arellano. Oh. Hi, Kuya Albert. Alam mo, ano yan hip-hop yan. So, ang tawag namin sa kanya, Ano? Kasi ang pangalan niya Albert, tapos yung palayaw nickname niya, niya? Abet, ang Abet. nickname. So, sa rapper. So, Hev Abet ang pangalan. Anong heaven? It's joke time. Si Hev Abet. Hindi mo kilala yun. Ganda. Hindi mo kilala si Hev Abet? Okay, siya si Hev Abet. Sorry, delayed. Gawa. Alas 9 na eh. Alas 9 na, Oo nga. sorry. O sige, Dr. Honson, baka may mga specific questions ka Okay, dyan. kung isang word lang ang joy mo sa pagiging doktor, ano yun at bakit? Pachi, if there is Hirap one naman word to describe yung joy mo daw sa pagiging doktor, ano yun? Baka joy ulit ang sabihin. Joy. Ikaw Yung yan. mga pangalan natin sa mga Pilipino, nauulit lagi. Oo. Joy, Weng Weng. Gusto mo? Ano yung ulit? Weng Weng. May ganun? May weng-weng? Oo, pag puro wena, ganun. Weng-weng? Weng. Go away. Weng-weng, go away. Ewan ko sa'yo. Dali. What's that one word daw to describe the joy as a doctor? Ano ba? Ayun nga, parang kagaya sabi ko kanina, fulfilling siya. So that's your word? Oo. Fulfillment. Kasi parang iba yung dati. Pagka kasi nakikita mo na yung mga pasyente mo na masaya sila, yun nga, parang may ano siya eh, yung ang feeling mo is parang nakakapuno siya ng puso. Or halimbawa, pag nakita mo siyang, di ba, nag-consult siya sa'yo, tapos after a few months, babalik siya for follow-up. Siyempre, halimbawa, magpaparefill ng meds or ano. Tapos makikita mo yung laboratory nila, nag-improve, ganyan, bumaba na yung sugar, bumaba na yung mga cholesterol, ganyan. Tapos parang sabihin na, ay, doktora, thank you, ganyan-ganyan. So parang nakakapuno ng puso ba? Kasi yan, ano yan sa clinic mo talaga ma-appreciate yan when your patients do follow up sa clinic. May fulfillment din ba, Joy, sa ER? Oo, meron. Being an ER physician that you are. Kasi madami siyang, ano to, in terms ng practice lang or patient interaction? Patient interaction. Ano siya, yung joy ko sa ER as ER doctor, dalawa yung pinanggagalingan. Sa practice kasi, natutuwa ako na nasa ER kasi marami akong cases. So, mas gusto ko kasi yung maraming ginagawa doon. Kaya nga niyakap ko na yung pagiging toxic sa ER. Tapos yung sa patient interaction kasi, dahil madami nga siya, meron kasing mga cases na hindi mo akalain magiging gano'n yung interaction niyo sa ER. Parang, kagaya may mga patient na, may mga elderly patient ako minsan na hindi siya sinamahan nung, kasi dalawa yung family niya. So yung original family niya, hindi siya pinuntahan ng mga anak. Tapos yung isa naman, yung parang, laging nakadepende dun sa original ng mga anak yung decision. Tapos siya, parang, ayaw niya magpa-admit. Masaya doon kasi na-convince ko siya na magpa-admit. Parang kinausap ko yung anak, yung both side, yung dalawang kung anong problema. Ganyan. Parang nagiging bridge ka na hindi lang maayos yung health nila, pati yung kahit yung family. Kasi as family physicians, ang goal natin is makahanap ng alay para mag-improve yung health ng patients natin. Yun, tayo nagiging mediator. Yes. Diba? Ikaw, Bachi, ano yung sa iyong clinic, alam naman natin. So, bukod sa clinic, bukod sa pag mga admissions mo, so anong mga Bukod dun sa weird na mga consultations sa'yo na complaint, anong nilalagad ang paa? Very unique yan sa clinic Hindi, kasi sa akin, siguro, to answer yung first question, the one word that will describe the joy, my joy in the practice of medicine is that, for me, it's a ministry Siya ay, ginagawa ko not to satisfy my own flesh, but to give praises to the Lord. Alam mo, I'll give a quick verse on this. Ito yung powerful verse ko palagi. Proverbs chapter 16 verse 3. It says, "Commit to the Lord whatever you do, and your plans will succeed." That's why, whenever I go out there sa clinic, pag nag-rounds ako sa inpatients,
Even kapag magtuturo ako sa mga students, sa mga residents, when I go out there, I commit everything to the Lord. Lord, bahala ka na. And as you promised, your plans, my plans, our plan, will succeed. So, dun sa clinic kasi, anong ba tag dito? Ang palagi kong sinasabi, pag, halimbawa, yun nga, okay yung sugar, the cholesterol levels go down, okay ang BP, acute care cases, kahit pneumonia, kahit UTI, basta gumaling yung pasyente, and they're saying na, ay, salamat sa Diyos at gumaling ako. Dok, salamat po. Ang lagi kong sinasabi sa kanila, no, okay na yung sinabi mo na, salamat sa Diyos. Okay na sa akin yun. But, you know, to take a bow, you're welcome kasi nagpasalamat kayo sa akin. And at the same time naman, yung sinasabi ni Joy kanina na you are going beyond care. You're going beyond cure. That's actually true. The joy of medicine, I think, sa akin, is we can give more than cure, but we can give care to the patients and to their families. Diba? Ikaw? Ako, share ko lang din. Nung ako talaga kasi, di ba, as a family and community medicine, parang sa akin kasi, before ako pumasok, kasi yung before na pumasok ako ng residency, never ko naman naisip na mag-FM ako. Lagi naman sinasabi yun. Pero parang looking back, parang na-realize ko, nag-start yung love ko for the community talaga. Nung nagkaroon kami ng immersion noong clerkship or third year. Usually third year, di ba, nagsastart yun. Kasi nagkaroon kami ng immersion sa isang community. Parang, ando na kami sa stage ng intervention. Wow, COPC. Maganda. Residents, pa-take note na lang na ito. Hindi, kasi noon, pagka yung immersion, may mga nauunang batch ng interns, sila yung mga nag-community diagnosis, ganyan. So, yung batch na namin, nandun na kami sa part ng intervention. So, ang intervention namin dun is, magtuturo kami sa mga BHW ng parang transfer, parang ganon yung kung paano magta-transfer from sa bed or sa kahit saan, pag ita-transfer mo siya sa ambulance for transport sa hospital. Ganong intervention. I mean, lang siya, mukhang mababaw lang siya, but then... Yes, kung halimbawa, paano mo siya isi-secure sa bed, kung paano yung movement, kung kailangan ng bandaging. So, yun yung tinuro namin sa mga BHW. Tapos, after nun, edi syempre may evaluation, ganyan-ganyan. So, mukhang okay naman, parang nagawa naman nila ng mga BHW. Tapos parang, nung nag-feedback kami, yung kasama na namin yung mga consultants, other residents, kasi intern ako nun. So, parang, sabi nila na, parang looking back, hindi ko kasi iniisip to na parang papunta akong FM eh. Pero parang sabi sa akin ng consultant, ikaw, Princess, kita-kita ko yung ano mo talaga, yung drive mo, yung parang, gustong-gusto mo talaga yung parang tuwang-tuwa ka na nakita mo na natuto sila kung paano nag-transfer. So parang yun, looking back, parang sa akin, as a doctor, parang, wow! Parang nakapagturo ka, di ba? It still goes down to fulfillment pa din, no? Na parang yung mga learnings mo as a doctor, na ipapasa mo para kayang maging sufficient ng community. Very COPC naman nga talaga. Very COPC naman nga talaga. Very family medicine tayo. Yun kasi yung ginagalawa nating field. So, syempre, yun yung na-experience natin. There will always be that turning point talaga, no? Where sometimes you're just trying to figure out if this specialty fits you. But then, yung mga instances kagaya niyan will solidify na oo nga. No? Ito pala talaga ang calling ko ito pala talaga. Kahit mag-try ka ng ibang department, yung pala, parang babalik ka talaga kung ano talaga yung path siguro. Yeah. Na isinulat sa'yo. Yes. Do you have any more topics dyan? Can you guys tell me about an incident or something about sa patient encounter nyo na nag-stuck sa inyo in a good way? In a good way, alam mo, ang unang nag-stuck sa akin, ang unang natandaan ko pala nung tinanong mo yung tanong, ito, I always tell this to the students and even to our residents is that I was a second year resident. Parang nakwento ko na to before, pero allow me to restate. I was a second year resident. Ako po ay rotator ng internal medicine, ER. During residency, di ba, we rotate on different departments. So, rotator ako ng internal medicine, specifically ER. And we handled a case of CVD.
hindi ko na matanda kung CVT nga ba or ACS. Basta, but we were there to manage the patient, na-admit, etc., na-discharge, etc. Tapos nung bumibili ako ng kape dun sa, di ba nung una sa hospital kung saan tayo Sa nag-training? tapat lang ng... Oo, merong mga tigsa 10 Tatawid piso ka lang, oo. kape na nasa styro na, tas ikakanawin na din para sa'yo. So bumibili ako ng kape and I saw the patient kasama yung buong family niya na I think nag-follow up sa OPD. Nung nakita niya ako, Bachi, pinakilala ako nung tatay dun sa pamilya, dun sa mga anak. At sinabi, si Doc yung sumagip ng buhay ko. From that point, that is one of the memorable moments that I have na, again, nag-solidify nung number one, yes, there is really for fulfillment and joy in the practice of medicine. Number two, yes, nasa tamang specialty ako because I've managed to explore the patient's family. So, parang nung nakita ko yung buong pamilya, sabi ko, ito pala yung nasa genogram ni tatay. Ito pala yung... Very family Very family medicine, di ba? Ito pala yung nasa genogram ni tatay. Residents! Residents, take note, kahit residents sa other institutions. Mag-aaral kayo ng ang genogram. Ang goal talaga nito yung mag-recruit ng residents sa welfare. I-share din ba natin to sa pag pumasa sila sa boards, yung mga bagong interns. Or if you're a new passer, we are now accepting residents. Anyway, I explored the patient's family profile. Nakita ko na, ito pala yung nasa genogram. Ito pala yung alay ni tatay. Ito pala yung caregiver ni tatay. Ganito pala yung dynamics nila. So parang, para sa akin, yun yung parang pinaka-memorable. Kasi, number one, doon ko talaga naramdaman na ang sarap maging manggagamot. Diba? Pangalawa, doon ko talaga na naramdaman na I am built for family medicine talaga. Ikaw, ano yung pinaka-memorable mong pasyente? Ako, si Joy muna. Ang ganda, basketball, no look pass yun Ang ganda, maganda. No look pass ikaw. Bilis! Tama naman. Nag-iisip ako. Nitong nagpa-practice na, private practice sa clinic, meron akong patient, mag-asawa sila. Tapos parang, kaya siya memorable sa akin kasi bibihira yung mga patient na, di ba, smoker, alcoholic, na mapapatigil mo dun sa vices nila. Itong mag-asawang to, ang unang kasi nagpa-consult, yung girl, si nanay, dahil high blood, ganyan-ganyan. Tapos, yung sunod niya is yung si tatay. Sabi niya, nag-smoke daw, ganyan-ganyan. Tapos, ang nakakatuwa nun, lagi sila nagpa-follow up. And then, yung unang-unang follow up ni tatay, nung after ko siyang kausapin regarding smoking, kasi parang ipinakiusap siya nung asawa niya before i-consult si tatay na, Doktora, pwede po bang i-explain niyo? Itaas ko lang ng konti yung microphone mo. Ayan, okay. Hindi yan. Bumababa Hindi yan. Pag explain ko na parang, pagbalik ni nanay, ang sabi niya, unang-una niyang binungad sa akin, alam mo, Doktora, ikaw lang ang nakapagpatigil mag-yosilate sa asawa. Very family medicine yun. Motivational counseling. Masaya talaga ng Alam mo, sa kwentuhan nating tatlo, kapag hindi ka pa nag-family medicine, ewan ko na. Hindi, pero kasi, dun mo marirealize na, kasi dati, syempre hindi ako agad nag-FM. Alam niyo yun, hindi ako agad nag-FM. SROD ako dati. Tapos, kaya nga ako nag-FM kasi ito lang yung specialty na pwede ko pa rin gawin kung ano yung gusto kong gawin before. Tapos, ganun siya initially. Pero habang tumatagal kasi, the more na may na-encounter akong patients, dun ko nare-realize na tama yung decision na mag-FM. Hindi dahil nagagawa ko yung skills na gusto ko, kundi dahil nakikita ko yung impact ng mga sinasabi ko sa pasyente. Na minsan nakikita lang natin sa textbook. Nabira natin ma-confirm na, ay, hindi naman pala ginawa ni ganito, ni ganyan. Pero pag kasi, yun nga, pag nakita mo may impact siya, tas parang kahit paano nagkaroon ng change dun sa behavior, dun sa lifestyle, parang fulfilled ka na as a doctor na, shit, nagawa ko siya na akala ko eme lang dun sa libro. Sa change. Na yung mga counseling pala, effective pala talaga siya. Na parang, it is. Oo. Tapos It parang, is. ang nakakaano pa nun, parang,
wala ka namang wala kang binigay na gamot. Ang puhunan mo lang laway. Saka, most of the patients na nakakausap ko, may mga sinasabi sila sa dulo na, Doc, thank you kasi ikaw lang yung nagbigay ng time Ikaw yung na nag-explain. Kasi kalimitan, pag tinanong ko, ito lang, ganito, ganyan. Hindi nila naintindihan. Oo, minsan takot silang magtanong. So, pagka nire-remind ko, lalo na yung mga meron talagang previous doctors, sabihin nila sa akin, doktora, nahihiya kasi akong magtanong. Sabi ko, hindi po. Kaya po sila nandyan para tulungan kayo. So, make the most out of it. Hindi naman po nila kayo pagdadangutan. Kagaya po na ginagawa ko sa inyo, na kinakausap ko kayo, nag-explain ako sa inyo. So, yung parang, yun yung fulfillment na meron kang pinakinggang tao na nalilito lang pala sa desisyon, tama bang itigil ko ang maintenance ko, bakit hindi. So, parang na-fulfill ka na as a doctor, natulungan mo pa siyang mag-improve yung health niya. Tapos, mapapahaba mo pa yung buhay niya. Ito ay sa specialty ng Family medicine! Ang ganda. Diba? So, ito ay lagi natin sinasabi sa mga pasyente, huwag mahihiyang magtanong kung may right. Baka naman. Oo. Baka mablip na naman tayo. Pero binigay yung kaibahan nung ano. May mga nagkasabi sa akin na other professions na iba mag-handle ng Iba yung patients approach. ang family medicine. Hindi mo siya kasi, pag kasi may mga discussions sa Reddit, nagtatanong na, ano ba pinagkaiba ng FM sa ibang specialty? Hindi mo kasi siya ma-explain. Kasi, you'll know once you do it. Ang ganda nun, ha? You'll know once you do it. Patato ko. Saan? Sa loob? Di ba totoo ko? You'll know once you do it. Oo. Diba? Parang pagkain. No, matitikman mo. Ay, malalaman mo ang lasa kapag tinikman mo. Ang ganda. Kaya pag... Wow. I-share ko. Oy, talaga. Talaga lang. Sige. Ito yung memorable. Nung residency, syempre ba di ba naalala mo nag-rounds tayo for palliative care? Yeah! We do. Oh, We diba? did. Ito ay subsect ng family medicine. Ng family Ang supportive and palliative. Supportive and palliative care. Ay subspecialty. Subspecialty ng family medicine. Ganda. Wherein, Ang ganda. Sige. yung mga, ano na siya, ang focus natin is yung usually, yung make sure na yung quality of life ng Ang ganda. patient is maganda. Ganda ng pagkaka-deliver mo dun na. Di ba, Chika? Dr. Umali, nakikinig ka ba? Nakikinig ka, shout out kay Dr. Umali. Nag-promote ka na. Palliative specialist. Oo, kaya nga eh. Okay, so, nung time na yon parang may patient ako, Bachi, na terminal case. Tapos parang, so nung nakakausap ko siya, yung parang ang inaano na lang nila is mag-home care na lang sila. Parang ganun. Pero ito ay, sa kasamang palad, nag-expire si patient. Pero since tayo ay from womb to tomb, Ang ganda talaga. Itong episode na to, parang ano talaga yun. Parang promotion ng specialty. Being the physician of choice here in the Philippines. Di ba? Sinasadya. Oo nga eh. Bakit parang nga usapan natin parang kung paano ka lang maging thankful kasi nga doctor. Sige, tapusin mo muna yan. Tapusin ko Susundan muna mo. to. So, ayun nga, since tayo ay from womb to tomb, syempre, kagaya ni Doc Joy and ni Doc Pao, nakausap ko din yung family members ng patient. So, nung time na yon nung nalaman ko na nag-expire yung patient, parang kinontak ko rin sila for bereavement care. So, yun yung kasi yung parang para ikakausapin mo sila kung kamusta sila, how they grieve, how they cope sa pagka-expire ni patient. Tapos parang doon lang na parang nagugulat sila na, doktora, wala na yung pasyente. Kumbaga parang, bakit ano pa rin? Kung bakit kinakausap mo pa rin kami? Parang ganun. Parang sabi ko sa kanila, hindi po. Kasi syempre, as kayo po is part ng family. So syempre, may drastic change sa family po ninyo. So meron pong mangyayari talagang, may mga kailangan pong mag-adjust, yung mga ganyan. So, Order parang, change. Oo, parang Oo. second order change, Yan. first order change. Ang ganda. Ang diba? ganda. Oo. So, pag mga ganyan, in-explain ko na hindi lang po kami as family medicine or as supportive and palliative care, hindi lang po natatapos ang care namin for pagka po na halimbawa po ay nawala ang patient. Kumbaga po, syempre po, kasali pa rin po kayo, so pwede pa rin po tayo mag-counseling, ganyan-ganyan, which is, tinanggap naman nila.
Kumbaga parang, kasi yung family case ko, parang family ko sila eh. Yung, di ba sa acting requirement? Oo. Requirement kasi. Pero in-enroll ko naman talaga sila as my family. So, kung ibig sabihin, yung buong family nila is under my care. So, kung halimbawa may sakit yung ibang family members, ako pa rin ang doctor nila. So, noon, pumayag sila for family counseling, para yun nga, for bereavement care. And nakakatuwa lang na, kumbaga parang naging, ano ba tawag doon? Naging instrument ako para yung, kumbaga parang mas maging okay yung coping nila doon sa pagkawala ng isang family member na very important sa kanila. And that's comprehensive care on top of holistic care. Yes. I think, once you give that to the patients and their families, will give you joy and will, give you the appreciation Diba? kung ano tong ginagawa natin generally as a doctor, but more specifically as a family medicine specialist. Sabi nga nila, di ba, Batchik, kung halimbawa sa atin, as a doctor, marami tayong pasyente, marami tayong na-encounter, pero from the point of view ng patient or ng family nila, tayo yung doktor nila. Kumbaga, parang, so kung paano natin sila in-approach, paano natin sila tinreat, kumbaga tatatak yun sa kanila eh. Parang I remember a quote that says, when you treat a disease, you may win, you may lose. But when you treat the patient, no matter what the outcome is, you'll always win. And that goes deep because, you give care rather than cure. Care meaning, you care for the patient, you care for their families, yung dynamics ng families nila. And we are trained for 3 years to not only memorize the concepts, but to actually apply the concepts. And alam mo, totoo yung sinasabi nila na the theory without practice is dead. Kung alam mo lang siya, kung alam mo lang yung lahat na nakasulat doon sa book ni Dr. Alio Pando, Doc, shout out po. Kung alam mo lang siya by theory and you don't practice it, it's dead. But ibang usapan kung if na-apply mo siya. Na-apply mo, then sabi nga ni Joy kanina, gumagana pala. Totoo pala talaga siya, hindi pala siya theory chismis. lang. Hindi pala theory lang talaga Hindi lang pala siya. siya nasa book. Talagang pag ginawa mo pala talaga siya, is effective siya. Oo. Kaya tayo may mga Lahat. That's why we encourage our residents na kung nasaan man area, kung nasang post ka man, may you be at the ER, the OPD, seeing animal bite cases, rounds ng mga inpatients, referrals ng other subspecialties natin, toxicology, nutrition, and palliative, geriatrics, you use those family assessment tools. At saka, ang ating PFC approach. Ganda. Ito, ano ba to? Paid advertisement. Paid advertisement ba to? Society natin. Bakit ganun na pumunta? Sabi kanina nun, yung shoutout natin, yung chairman po namin, Dr. Melanie Macaso and Dr. Enrique Macaso. Sabi nila kanina, ang galing nyo ng tatlo. Nakakagawa na kayo ng on-the-spot topic. So alam nyo na, on-the-spot to. Ano sir, magtanong sa amin dyan, Dr. Hanson? Tawa ka ng tawa dyan eh. Kasi nga, hindi ko talaga in-expect. Ako din. Dapat pala noon tong, pag-convention. Oo. Kaya nga symposium. Ang ganda. Tatlo tayo PFC. Yeah, Matrix. Matrix. Ang ganda. Ano sunod mo tanong? So, di ba meron mga ganong patient na tumatak sa atin? Meron naman ba mga times na naiyak kayo, hindi dahil pagod kayo, pero dahil na-touch kayo? Oo. Ako, although, our consultants are always teaching us to do bracketing, set aside our own. Mahirap. Yun lang yung sinasabi. Wala kang, hindi ka na-expose. Lalo nung, kasi hindi ko makakalimutan. Alam mo na yung bracketing para sa mga... Bracketing is, it's a mental skill where you set aside your feelings and emotions and your judgment and your prejudice. Para siyang compartmentalize yung... You don't care about yourself muna. That's bracketing. Kaya nga bracketing. Pero yung mas yung naging challenge sa akin nung I was a first-year resident rotating at the community sa Santo Tomas. Inabot naman natin pare-parehas yung Santo Tomas. A patient was in our care, enrolled at my family healthcare program. Ako nag-aalaga sa buong pamilya. And it just so happened that nung time na yon, merong late-stage
cancer patient. Si tatay, tanda mo yan? Tanda ko siya. Oo, di ba? Si tatay yun. Kasi Kasi magkamatch kami eh. So, tsaka, after ng community rotation niya, kami yung next. So, parang ine-endorse nila yung family nila para ma-home visit namin. oo. Ano nangyari kay tatay? Ang parang naiyak ako is that yung statement ni tatay na parang natouch ako ay okay na ako, Dok, kahit mawala ako kasi nakikita ko yung mga anak ko kaya na nilang tumindig sa sarili nilang paa. Siyempre, part of it, naiyak ako kasi parang we are at the final stages of tatay's life. Pero, naiyak ako kasi hindi ko na-i-bracket na ma-correlate siya sa tatay ko. Kasi yung tatay ko at that time was also battling late stage cancer. Yun yung parang sinabi ko sa sarili ko na parang ang hirap pala, madali siyang sabihin at ituro at basahin at alamin kung ano ang bracketing. But when you're about to apply it, hindi mo pala agad mababracket yung emotions mo, yung the way you correlate your patients. Lalo pag nakaka-relate ka. Kaya nga, kaya ako naiyak nun. Siyempre, nalungkot ako kasi alam, parang accepted na ni tatay yung kahihinatnan, yung prognosis niya. Hindi rin naman yun naitago sa kanya. But, nung time na yun, na-correlate ko yun sa situation ng tatay ko. Kasi nga, my father was also battling late-stage cancer. Tapos, he uttered the same statements na, yung anak ko, doktor na, yung bunso kong anak, nurse na. So, parang... Hindi, sa akin kasi parang pinaka nakakatuwa kasi or nakakaiyak. Pero ito ay, ang sa akin naman ay parang tears of joy. Nakakaiyak. Joy. Tears mo? Tears of happiness mo. Tama. Okay, tapos? Parang kasi nga, yun nga, yung makikita mo yung mga patients na very thankful, very appreciative, very grateful sa'yo. Kasi parang, yun nga, parang kagaya ng mga, halimbawa ay parang nakita mo, yung parang simple feelings na nakita mo sila na yung parang na-appreciate mo sila, yung parang hindi mo sila na-judge agad, yung mga ganong bagay. So, yun yung parang medyo nakaka-touch. Touch. Sorry. Iba yung Ayos ah. Iba yung generation. Touch by touch. Lumabas yung edad ah. Yung touch, ayun. Yung guys, sabihin touch. Sorry. Touch by touch. Okay. Ako naisip ko na, Lumabas yung edad. Kaya nga. Sa akin, touch by body. Ni Mariah Carey. Touch, tama ba yan? Sige, diba? Sing it. Touch my... Basta, touch by touch pala talaga. Lumabas yung edad eh. Ikaw, anong naiyak ka? Ako mas mahirap sa akin kasi sa ER. Kasi ako, sobrang, mukha lang akong walang pakialam, mukha lang akong, pero ang laki kong empath, yung empathetic ko sa mga tao. Makakita lang ako ng video minsan ng aso, pusa, or ng kahit anong video na dumasan, umiiyak ako. Tapos ngayon, may mga patient kasi ako sa ER na, lalo na pag mga elderly, mga kaedad ng parents ko. Parang, pinaka-recent yung si tatay na, parang anong problema ni tatay? Basta pulmonary yung problem niya. Tapos, parang kakalabas niya lang ng hospital, need na ulit siyang i-admit. Gusto ko na siyang admitin kasi need na i-admit. Ayaw niya magpa-admit. Tapos yung mga anak niya, gusto siyang i-admit. Ang sinasabi kasi ni tatay, ayaw kong magpa-admit kasi gastos na naman. Yung mga anak niya willing mag-shoulder. Tapos parang ako na, paano pag yung tatay ko, yung nanay ko yung nagsabi ng ganito, yung... Basta more on lagi pag yung elderly parents yung involved. Hindi ko talaga napipigil ng... Wala din ang practicing skills mo. Diba? Ang hirap niya. Akala niyo lang bago kami dun sa ospital, pero minsan umaalis agad ako, na doon ako sa station. Tapos titingin ulit ng new patient. Doon ako sa kabila. Hindi, alam mo, totoo yun. Mahirap siyang... I-bracket. Mahirap siyang gawin yung bracketing na yan. Pero alam nyo, ang technique kung paano siya mapapadali. I mean, paano? It gets easier but you don't get used to it. Pero, kaya 3 taon yung residency training natin. Kasi i-expose mo yung sarili mo doon. Yes, of course. Practice makes perfect. Kasi it's COVID. Sabi niya. Okay. Practice makes perfect. Practice makes perfect. But no one's perfect. So may practice. Ganda. Sorry. I-release pa ba natin to? Wag na.
Baka maging last reel na natin yun. Okay, anong next? Challenging. Of course, it is. Naman talaga. Kaya nga, yun yung itinuturo sa ating residency training. Oh, we are now accepting. Joke lang. Oh, anong next question regarding joy of being in the practice of Did you medicine? expect this kind of joy when entering med school or Ako hindi. medicine? Ako Kasi honestly, hindi din. ako din, parang nagulat ako na iba pala yung feeling. Kasi ang ina-expect ko lang talaga nung pumasok ko ng medicine is pera. Ako din. Huwag na tayo magkaila Wala tayo dyan. magplastigan. Hindi na natin ipagkakaila. Yun kasi ang tinuro sa akin. Di ba? Mayaman ang doktor. Oo. Tsaka kakapanood natin ng mga teleserye, mga Esperanza. Ayan na, ang mga doktor, eto. Diba? Lakas din yung doktor. Oo. Wala kayong bahay. Tapos na talagang Brainwash restaurant, ang daming Oo. alas na malalaki. Yan, Totoo yan, yun. ganyan. Tapos mananakawan. Diba? Tapos Hawak namin ang buhay. Ay, sabi kang bus. Oh. Mara Clara. Ay, Mula sa puso. mula sa puso pala. Anyway, 90s na yun eh. Lumalabas sa edad eh. Mula sa puso. Oo. Hindi na nila alam yun. Diba? Hindi na Claudine nila Barreto, alam Rico yun. yan. Yes. Diba? Diri. Kaya nga, si Ate Celine. Ocampo. Dieter Ocampo. Dirik lang. Hindi. Wala si Derek doon. Si Dieter pala, no? Dieter. Ocampo pala yun? Ano ba? Ay, ba dapat? Akala ko Tirso Cruz. Dieter. Ala. Joke. Oh, anyway. Ama ka na? Ako. Hindi. So, yun nga. Hindi siya expected na ganun pala ang feeling. Na parang may ganung return pala sa atin. It's basically before, ang parang pinaka nakikita natin at the superficial level is that the prestige that is incorporated on being a doctor. Yun lang yung ina-expect natin. Prestige, when it comes to prestige, we're talking about fame, we're talking about money, we're talking about influences, Yung tangible connections. things. Yeah, those tangible things. But it is beyond that pala. If ako lagi. Ano? If you do the practice of medicine sincerely. Tama yun. Genuinely. If you care about your patients, kung may pakialam ka talaga dun sa pamilya, sa kapakanan ng pasyente, you'll experience that intangible joy in the practice of medicine. Kaya lang, sad to say, no, there are some, not pertaining to all, there are some kasi that, focuses on the financial, Yung income. oo, the income talaga. Na kahit na maging, kahit na masugal yung kalusugan ng pasyente. Basta, Kita ko. Oo. Pero hindi naman natin sila ginajudge kasi kung gano'n yung practice na tayo. Oo, kaya lang. Bakit pangailangan? Oo. Kaya lang. Diba? Pero, Rarely you will see, or wala nga siguro, I think, wala nga siguro, I'll speak in general, wala kang maranasan na ganyan if your doctor is a family physician. Kasi we aim to be the physician of choice who gives, the approach. all around holistic care Yes. from womb to tomb. Sinong doktor ang mag-navigate sa'yo pabalik sa community at ima-manage pati yung community na yan? Diba? Diba? PFC. Pero PFC. hindi ito, tulok down on others. Oo, Baka of kasi isipin nila. Hindi, syempre. Mga to. Hindi. Syempre, iba-iba tayo ng specialty, kaya nga specialty na yun eh. So, kung sa amin, yun, may kasamang family and community. So, yung sa kanila, kung ano yung specialty nila. Again, Yung we kumbaga ay condone. expertise. Yes. Di ba yung ganun? Kanya-kanya naman tayong specialties. So, kung dyan yung specialty mo, edi do good at that specialty. Tapos yung mga ibang specialty, ganun din. Tsaka isa pa, kaya nga tayo may collaborative approach. Yun, oo. Multidisciplinary. Oo, nakikipag-collaborate tayo because again, ang kapakanan ng pasyente at ang kanilang Comes pamilya ang palagi nating prioridad. So, kung dadating yung punto that we are going to collaborate, refer a patient to them. Di ba yun nga yung kauna-unahan tinuro sa atin din as residents before, na know when to refer. Kumbaga, kung kaya mong gamutin yan, okay, di gamutin mo. Pero once that time na tingin mo, hindi mo na kaya, kailangan mo na ng tulong, ask for help ng other specialties, ng other departments. Para, syempre, dahil nga, Sa kapakanan ng pasyente. O kaya palagi natin dinidiscuss,
what are the indications for referral for these cases. Kasi alam natin, and we are accepting that these are the limitations. Up until here, Dito lang. Hanggang dito lang tayo. Hanggang dito, pag dumating itong mga scenario na ito for some certain cases, we refer you to other specialties because we love them. We love our core doctors pa rin. Hindi naman tayo madam. Aba, hindi naman talaga. Pautangin mo ako. Ay, doon sa part na yun. Madamot ka. Kailangan ako Madamot mag-isip. ka? Okay, sige. What's the next question? How do the small wins differ from the big career milestones? Thank you so much for that very wonderful question. Ganda, parang ulitin nga natin. Nauna yung Naunayabang eh. How do the small wins differ from your big career milestones? Siguro let's define first small wins. Ano ba yung mga small Siguro wins? yung sa patients. Ako kasi... Tapos ang big, ano ba tawag? Big career milestones. Halimbawa ay... Naging diploma. Yun. Nakagraduate ng residency. Okay. Sige, for me, in residency kasi, you do things to satisfy it as a requirement. Diba? Lagi natin sinasabi yun. We enroll patients because kailangan makakompleto ka ng 15 families na naka-enroll sa'yo. But then again, if you're going to look deeper, if you're doing it for requirement purposes, parang kulang tayo sa why. Parang kulang tayo sa reason dun sa part na yun. But if we're enrolling them because we believe that these patients needs us, we will benefit from our care as family physicians, then therefore, naibibigay natin yung puso natin sa pag-aalaga sa kanila. For me, that's a win. Now, going back to your question, what is the impact of small wins? Sa akin naman, once it accumulates, it becomes big din naman. Each small steps, each small wins, when accumulated, nagiging ginormous din naman at magnified din naman yung effect niya. Now, when we're talking about career, tanggapin na natin yan, yung a lot of people will tell us na dapat nag-iba ka ng specialty. Dapat for example, dapat neurosurgeon. Dapat nag-ganyan ka. Diba? But, sa akin kasi, I had the option to go on subspecialty. Yun naman ang pangarap ko nung naging diplomate ako ng academy. Na sabi ko, magsa-subspec ako, mag-fellowship ako. I was planning to take nutrition. Alam niyo naman yan. Kaya lang, hindi ako nagpunta doon. Number one, when I prayed, the Lord told me to really focus on my ministry. Ito, yung day medical clinic, the patients that we serve, mga hospitals na iniikutan ko, the teachings that I am having. Pangalawa, masaya ako na etong pagiging family physician ko ay madami akong napapasayang di lamang pasyente, bagkus pamilya, nakakatulong ako sa komunidad. Problema kasi, tingin ko sa akin, kung nag-subspec ako, I'll focus on nutrition alone. Oo. Kasi subspec mo yun. Oo, exactly. So, baka magkaroon ako ng big wins. Kasi malaki yun, tagumpayan. Oo. Baka magkameron ako ng malaking wins, pero yung career ko, hindi ko masyadong ma-enjoy kasi labas na to sa gusto kong gawin. Tama. Parang ako ganun din. Kumbaga sa akin, mas okay sa akin, mas na-appreciate ko yung small wins. Yung everyday na yung kahit mga simpleng bagay lang na meron akong nagawa. So parang for me, parang mas okay siya. Though hindi ko naman minamalit yung mga big wins ko. Like halimbawa, syempre kung nasan ako ngayon. Syempre yun naman din is dahil din sa efforts ko. And then, dahil din sa mga tulong ng ibang tao. So, parang hindi ko naman din dinidiscount yun. Pero, kumbaga, para sa akin, mas na-appreciate ko yung small wins talaga. Parang, kasi yung small wins na yun, that's what makes me, parang go on in my everyday life. Yes, kasi diba? Small wins is daily wins Oo. Keeps you fueled on a daily basis. Okay. Tapos yung big wins, syempre yun yung pinaka-goal mo talaga. Parang yung finish line or end ng isang chapter ng buhay mo.
Pero yung journey mo towards that end is parang okay siya. Di ba? Kumbaga parang before you appreciate the end of the tunnel, you enjoy first being on that tunnel. Tapos i-appreciate mo yung mga small wins mo. Para pagdating mo doon sa dulo, aba, napagtagumpayan mo pala lahat to. Yung lahat ng, yung dilim ng tunnel na yun. Oo, ano? Yung lamig ng tunnel na yun. Ang lamig ng tunnel. Tunnel lang yan. Ang ganda. Ang ganda ng paiyak na ako eh. Sorry. Ikaw? Agree ako both. Pag na-accumulate yung small wins, big wins pa din yun. And then, tama din naman si Doc Ses, kasi parang sa akin, mas tinatreasure ko yung small wins. Kasi yung big wins kasi, kumbaga, expected natin siya na after everything, mapupuntahan natin siya. Pero kasi yung small wins, yun yung mga bagay na nagpupush sa'yo na magpatuloy. Kasi there are times na nung nag-med school, nung nag-residency, nung nagpa-practice na parang ayaw mo na. Gusto ko na mag-quit. Pero yung may mga bagay na bawa sa isang consult, sa isang duty, may mangyayari na yung patient na-diagnose ng ganito, na-reverse ko yung ganito, yung ganyan-ganyan. Parang it gives you reason to stay sa practice. Na hindi mo basta maiiwan kasi you see your impact sa patient. Na parang, kasi sabihin na natin, residency, hinihintay mo sa residency, makagraduate ka. Ako sahod. Hindi. Ay, okay lang. Kaya tayo. Siyempre, end goal mo. Kung nag-residency ka, makatapos ka residency. Okay. Sorry. Small wins Small wins yun eh. Sahod yun eh. Yung big career milestone, ang layo pa niya. Okay. Na parang, sige, isipin ko, makakatapos ako. Pero kapag yung point na nasa lowest ka na, ang hugutan mo na lang yung mga nangyari na, bawa, yung pasyente to, gumaling dahil sa akin, nag-follow up siya kasi ako yung gusto niyang doktor kasi sabi niya, naiintindihan ko siya. Parang it gives you reason to push yourself further. Hanggang sa marating mo yung goal mo. Uy, ang ganda nun, ha? Diba? Yung, yung mga small wins kasi yun yung nagbibigay sa'yo ng purpose to go on nga. Yes. Kaya before, I posted dati sa Facebook ko na parang may ano ba nangyari na, basta may na-achieve akong something na bukod sa nag-thank you ako sa mga mentor, sa consultant, sa mga nagturo sa akin, in-include ko yung patients. Kasi, dun sa patients, dun ako natuto sa kanila. Parang malaking part, or a huge part of my journey as a doctor came from the patients. Kasi sabi nyo nga, theory without practice is dead. Is dead. Kaya kung hindi ako nakakita na pasyente, hindi ko sila na-encounter, hindi ka matututo? Oo, yung mga yung mga failures ko, hindi ko siya mako-correct. Tapos magkakaroon ako ng small wins na nag-accumulate para ma-push ko yung sarili ko na tapusin to, na gawin to, to be a better doctor for the patient. Oo, tama. Yun. Kasi kung, for example, for the residents that are listening right now, if you're going to look sa first year pa lang ako, ang dami kong pagdadaanan bago ako makatapos, talagang ma-exhaust ka. But kung yun lang yung titingnan mo talaga, pagod ka talaga niyan. Pero, wala din namang masama na maging determined to finish. But right now, I think, mahalaga na yung daily wins, daily... Take it one day at a time. Yes. Tama nga yung sinasabi nila, yung parang napapakinggan kong quotes kahit nung bata pa ako, yung count your blessings. Yes. Wow. Nakinig mo yan? Nung bata pa ako. Kabangit ko for yourself ha. Ganda. Ganda. Count your blessings. Count your blessings. Diba? Totoo naman yun. Kasi yun talaga yung makakapagpa, sa'yo na mag-go on, na bumangon, gawin ulit yung kung ano yung ginagawa mo. Kasi pag ang iisipin mo talaga lagi is yung, napagalitan ako, or mali itong nagawa ako, nagkamali ako dito, nadapa ako, ganyan. Ang mangyayari talagang madadown ka. So, for me, tingnan mo, parang look at the brighter side. Well, quotes. Ang dami nating quotable quotes ngayon. Dito sa episode na ito. This is episode number, ano pala ito? 15. 15. Grabe, no? Thank you, Lord. Unli quotes. O tsaka siguro tip ko dun sa mga nagre-residency, kung may failure ka man, ipagdasal mo.
ipagdasal mo na i-guide ka. Basta, kung ano man yung religion nyo, whatever it is, kung sino man higher being you believed on, you pray to them. Tapos, kung meron kang ma-achieve, kahit small win man yan, may ma-receive kang blessing. Especially yung tingin mong blessing na hindi mo deserve, na parang, bakit ko na-receive to? Ipagpasalamat mo pa din siya. Kasi, maniwala kayo, dadami pa din yan. Yeah. Totoo yun na, kasi, yung mga maliliit na bagay na yung pinagkakatiwala sa'yo, pinagpapasalamat mo. So kung ako yung nagbibigay sa, halimbawa ako nagbibigay sa, binigyan ka ng 5 piso, kayo dalawa, thank you kayo ng thank you. What more kung 10 piso kaya ibigay ko sa'yo? Oo, diba? What more kung 1,000? What? Ang laki naman ng kinalon? 5 piso tapos 1,000? Ngalingaling nangalingaling scam Ang ganda. Ay, nako. So, but then again, ang dami nating inputs, ang dami nating nasasabi when it comes to joy. And it goes to show na the practice of medicine for us, nakakapagbigay ng ligaya para sa atin. Hindi talaga siya for the ang tawag doon, monetary gains. Parang may ganung part. Pero syempre more on dun sa fulfillment or yung purpose ng kung bakit tayo nabuhay. It's education. Pero mabalik tayo doon sa monetary. Ano yung mga memorable na sa inyo? Nabigay? Hindi, syempre may mga nagbibigay hindi ko totoo yan. Ang tawag nila dyan, good patient care. Yeah, good GPC. Ayan, GPC. Hindi, syempre. Ano mga na-receive nyo na? Madami. Diba? So, hindi, sa private. Hindi, bukod dun sa bayad na talent fee tuloy. Professional fee. Bukod sa diba? Bukod sa professional fee, may mga nag-aabot niyan, syempre. Ano yung pinaka-memorable or pinaka-expensive? O ikaw, anong pinaka... Alam ko ni Doktor. Alam mo, syempre, pabango to sa kanya. Hindi nyo na lang chocolate, tsaka pabango. Yes. Gucci. Hindi ka binigyan. Pero ang kapalit ay liligawan Hindi. siya. Gucci. Hindi, Gucci. Yung letter C, 8. Hindi, kasi pag parang, yung paper bag na Gucci. Sabi ko, ano ba yung nanay? Gucci gang. Tapos, Tuloy ka ng laman. Ang laman ay pinais na isda. sinaing! Hindi, binigyan niya ako na ng pabango. Oo, diba? Nagulat ako. Balik kaya ako. Okay na yun O ikaw, anong pinaka, di mo Actually, makakalimutan? yung mga pabango din. Parang may nakapagbigay na sa akin ng pabango at saka bag. Pero yun, parang parang doktora, ito lang ang nakayo. Diyos ko, ito lang nakayo. Kaya nga Hindi, nagabala pa kayo. Oo, nagabala pa kayo. Anong kulay niya? Favorite color ko pa to. Ako, sa akin, hindi ko naman ipagkakailaw. Here in the private practice, madami talagang appreciative na pasyente. Masaan man sa clinic ko. Lalo kung napapagaling mo sila. Oo naman. Paano kaya appreciate kung lumala naman sa'yo, di ba? Dok, ito, bigay ko sa'yo kasi lumala yung pasyente sa'yo. Hindi, pero since napagaling mo, they're very appreciative. I receive a pair of shoes, basketball shoes, pabango, wine, nakakasip na nila ako ng mga yes, but... Sigurado kang pasyente to? Pasyente to! Tayo pa, Char. Hindi naman. Grabe na. Pero, if there's one memorable GPC na na-receive ko, walang biro, buhay naman ako. Panabong? Hindi naman. Parang tinola. Bantres. Tinola. 45 days. Bantres. Ang tigas. Pangakunat. 2 oras nang pinipressure ko ka. Lahat na ng tinidorad doon. Hindi pa. Dito. Tagalog Ay, Tagalog. Bantres Naman Hindi kasi, parang sabi nung pasyente that, sobrang na-appreciate daw nila. Parang itong manok na to, Dok, Alaga nila. talagang ito palakihin namin, etc. Ang plano ho namin ay sa birthday ho nung apo ko, gagawin fried chicken at akin ang puwil. Yun ang favorite niya. Puwil. Binigay sa akin. Alam mo, dun sa part na yon, pwede ko naman siyang tanggihan at sabihin na, huwag na ho, gawa ng etc. Mang birthday pa lang Ang birthday pala ng inyong apo, baka masisipa ako ng inyong apo at ang... fried chicken. ang handa lang garne. Pero,
yung time na nakapila sila sa clinic at nakita talaga nila na pinagtitinginan yung manok nila. Kumbaga parang dinala talaga nila doon at baka sumama pa yung loob pag hindi ko tinanggap. So, tinanggap namin ng ni Mrs. Ano luto mo doon? Ay, tinola. Ay, syempre. Ay, hindi ano yun. Hindi mo bantres. Oo, bantres. Bakit meron may ayaw ng tinola? Bantres? Oo. Pero di ba nakakatuwa yung pagkahalimbawang nakaka-receive tayo. Hindi naman natin sila nire-require na... Hindi naman. Di ba? Kagaya nung halimbawa nung tayo sa government na yung pinag-trainingan natin. So, hindi naman natin sila sinasabihan na Hindi man kailangan nyo required. pong magbayad or magbigay man lang sa amin. Pero nakakatuwa, nakaka-appreciate naman tayo na halimbawa, pagdating nila dun, may dala-dala silang loaf, may dala-dalang sunflower. Tanda mo yung yung... Alin, Yung napagaling namin. Tapos may dalang Jollibee. Oo. Ay, uy! Nakakayo naman may peach mango pa yun. Hindi Nahiya ka pa. Hindi kasi pumunta na sila doon na may dala-dala na. Tapos parang nakakahiya naman. Tagay ni Machi, nakakahiya naman talaga natanggihan kasi dala-dala na nila. Kung ari doktora, ari lang nakayanan, ganyan-ganyan. Pero talagang ipipilit talaga nilang ibigay sa'yo. So nakakahiya naman natanggihan. Pero nakakatuwa. Diba yung mga piling ng saging, di ba mga ganun, nakakatuwa yung mga ganun. So yun, kahit mga maliliit na bagay, kagaya ba yung mga bibilang ka lang kahit minsan nga ba sa kantin, bibili lang ng habawa, isang coke, ganyan. Parang nakakatuwa. Diba? Nakakapuno ng puso. Uy, alam mo, ang dami nating inputs dito, but do we have a final question or topic before we end this? Last question. Yes. Yan. Do you feel that this job has changed the way you define happiness or fulfillment? Yan. Thank you so much. Thank you so much for that. Parang budget, bro. Parang budget. Oh, candidate number 1. Candidate number 1. Standing at! Hey, raining from Tyson. Ang ganda. Yes, Judge, ano po nga ang tanong nyo? Mr. and Miss Deliver mo na maayos. Deliver mo na. For our final question, I don't feel any pressure. do you feel that this job has changed the way you define happiness or fulfillment? Thank you so much for that wonderful question. Well, my parents instructed me not to talk to strangers. And since you're a stranger, I won't talk to you. Thank you so much. And then kidding aside. Ganda ka? Thank you. Ganda. No, for me, actually, this job or this calling, being a doctor, para sa akin did not just change the definition of happiness. It defined the definition of happiness for me. Tanda ako nung tinanong ako ni Kamer, Daddy, Kamer is my wife. Tinanong niya ako, sabi niya, napapag-usapan namin yung the big one ba yan, yung malaking lindol. Oo. Sabi niya, Daddy, pag dumating yung lindol, at magkakahiwalay tayo, ano mo namang gagawin? Sabi ko, personally, I'll go to the hospital I'm affiliated. Tutulungan ko talaga sila. Because again, in a heartbeat, without a doubt and without a pause, gusto ko itong ginagawa natin bilang doktor. Kasi nakakapagbigay ito ng totoong kaligayahan sa atin. Aminin na natin, nakakapagod maging doktor. It's draining, it's exhausting, but if you're going to ask us why we still do it, despite of those words, despite of those things, it's because we find joy. We find happiness, fulfillment. May it be a ministry for us, may it be a simple appreciation of the small wins for us. As long as sa dulo ng araw, maligaya at masaya kaming gumagaling ang mga pasyente, ito po sa akin na nakapagbigay ng proper definition ng word na happiness. And Thank you. Okay. Thank you. Ang ganda. Tanungin mo yung candidate from Cuenca, Batangas. Okay, so it's my turn. Okay. So, Itanong mo ulit, ganun sa budget eh. Ayaw mo na. Ganun? Thank you for that wonderful question. Pwede. And I believe the children are our future. Teach them well. And let them do it. Ang ganda. Ang ganda. Hindi. Yung pagiging doctor ko, for me, kasi syempre kahit naman hindi siguro ako naging doctor, I think, pag
tanda is mababago talaga yung definition mo ng happiness. Kasi nung bata ka, ang masaya ka na ng mga simpleng bagay, mga paglaruan, makapanood ka ng TV, makapaglaro ka sa labas, ganyan. Parang ngayon kasi, hanggang sa habang lumalaki tayo, habang nagmamature tayo, mature. Na old, mature. Ano level maturity mo? Out of 10? Ngayon ay nasa 9 na. Uy, tumas Okay. So, hindi. Yun nga, parang habang nagmamature tayo, parang mas na-appreciate natin yung mga bagay na hindi siya na hindi material. Kumbaga, mas na-appreciate natin yung... Akala ko na-appreciate natin, hindi matamis yung cake. Part yun. Part yun, ng pagiging mature. Oo. Ube na yung paborito mong flavor. Ayan na. Tapos yun, kumbaga parang yung mga bagay na halimbawa, yung time, yung love, yung experiences. So yun, for me, yung pagbibigay ko ng treatment or ng care sa patient, isa yun sa part ng pagiging, syempre, part ng fulfillment ko as a doctor, as a human being. Tapos, nakakatuwa din isipin na hindi lang kasi care, di ba, hindi lang care yung nabibigay natin sa patient. Syempre, as doctors, we also give them hope. Ganda doon. Yun, hope. Ganda. Yun, yung, kumbaga, parang for me, masaya ako kasi kaya kong makapag-provide ng something na intangible. Yung hindi siya basta-basta mawawala. Kumbaga, parang mag-iwan ka ng legacy, ng something for the patient, for their family, na tayo, parang kaya natin ibigay. Na, kumbaga, ay parang kasi, minsan kasi, di ba, yung pagka may sakit, nawalan talaga sila ng pag-asa, yung mga, kaya minsan yung mga families nag-away-away, or halimbawa talagang sumusuko na sila na ayaw nila lang mabuhay. So, as a doctor na ikaw yung naka-interact nila, nakakatuwang isipin na nabigyan mo sila ng hope or ng pag-asa na, Dok, gusto ko ulit mabuhay. Sige, ibigyan mo ko ng ganyan. Iinumin ko yung gamot, ganun. So, parang, wala, nakakatuwa lang. Uy, naiiyak siya. Habang may buhay. Ikaw, Joy, anong sagot mo dun sa tanong? Ako parang, since ang dami kong na-meet na tao, parang from all walks of life, na mga tao, dun ko... Lion King. Tapos. Parang, pag nakikita ko sila or nalalaman ko yung kwento nila beyond dun sa sakit nila, dun ko na-appreciate yung mga bagay na meron ako na ginugusto nila. Like yung mga taong terminally ill, mga cancer patients natin na they want to experience this, they want to experience that. Tapos ako parang, I'm okay, I'm healthy, parang kaya ko siyang gawin eh. Na yun yung na-appreciate ko na yung wala sila. Kumbaga, mas parang natuturuan pa din ako ng mga pasyente ko na kung ano yung meron ka, i-appreciate mo. Hindi lang, although, gusto natin talaga yung pera. Kasi kailangan talaga natin ng pera. Walang patumanggi talaga. Babalik. Kasi, dami nating sinabi. Kwarta pala yung pagtatapusan natin. Hindi, pero kasi, may mga bagay na minsan, dahil sa sobrang gusto natin magkaroon ng pera, may mga bagay tayong nakakalimutan natin. Na-take for granted. Oo. Kagaya nung, yung kalusugan natin, duty ako ng duty kasi kailangan ko ng pambayad sa ganito, nababayad sa bill. Kasi, yun yung responsibilidad ko bilang isang anak, bilang isang Filipino citizen. Kasi may mga pinapakain tax. Oo, ganyan. Pero dahil gusto natin magtrabaho para makuha yung mga material na bagay, minsan pinapaalala sa atin ng mga pasyente natin na, uy, Dok, kailan ka din. Kasi, tinan mo ko, ganito yung nangyari, ganyan. Which is, tama naman sila. Kaya, yun, nagbawas ng duty. Nakinig sa pasyente. Ay, tama naman talaga. Diba? Uy, if you guys are enjoying what you're hearing at pag natutuwa kayo sa pinag-uusapan namin, Or may napupulot man kayo kung may lessons. Huwag kayong mahiyang i-like, i-follow, i-subscribe, i-share nyo na din to sa mga tropa nyo, kamag-anak nyo. Para, sabi nga ni Doc Joy, kumuwarta kami lalo dito. At pumaldo kami lalo dito. At, of course, nadamo na tayo sa last segment ng podcast na ito. Ito ang Sex Tips!
O, sino mauna ngayon? Kaya na. Oh, gusto tatlo tayo eh. Kaya na. Ano nga bang sex tip ko? Ano? Ikaw? Ikaw muna. Ang antibiotic ay hindi candy. Uy, ang- Porket may ubod sipon, kailangan ng amoxicillin. Ganda. Oo. Sundan ko na yun. Oo. Ganyan naman, dyan ako magaling eh. Pumake up. Teka lang, wala ka! Hindi. Bakit na ganyan? May susunod ka dito. Ulitin ko lang ha. Sabi ni Doc Joy, ang antibiotics ay hindi candy. Ang sa akin, huwag mong ibudbod ang amoxicillin sa sugat, hindi yan crinkles. Ganda. Ano mo? Kaya mo yan. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Magbigay ka ng kahit na anong stick sa kanila. Ano nga ba? Anong inyo? Ito. Ito, wag daw gawing antibiotic. Wag daw gawing candy ang antibiotic. Okay. Ako, wag mong ibudbod ng amoxicillin. Sa akin, ay kung sakali man na kayo ay pinrescribe ng mga doktor ng antibiotic, ay tatapusin po. Huwag pong ititigil. Di ba? Ang ganda. Ang ganda ko, no? Ang galing. Ate Ann, tapusin mo yung antibiotic mo. Ang ganda. Totoo. Hina na. Shoutout kay Ate Ann. Shoutout kay Ate Ann. Anyway, baka may mga isa-shoutout tayo bago tayo magtapos ngayong gabing to. Special shoutout to... Wala naman. Wala? Shoutout sa aking asawa. Uy! Right? Grabe, asawa. Nanonood ka ba? Mukhang oo. May shoutout ka na, bawal, avid listeners or kakilala mong nakikinig lagi sa akin. Laging nakikinig sa akin nga ay yung aking friend, si Bachi. But Ikaw? hindi ka. Meron akong friend ba? Ikaw hindi. Ang pala daw. Caught off guard ako eh. Alam mo nasa isip ko. Gago ka ba? Co-host mo ako dito eh. Alam mo nasa isip ko. Alam mo naman, hindi ko panood yung sarili ko. Thank you ka. Oo, thank you. Hindi, meron nga akong friend. Yun nga kanyang palayaw. Okay. So yun. Ikaw, may shoutout ka ba? Ako yung mga nurse ko dyan sa ER. Ikaw, tama. Baka toxic pa eh. Ako, may dalawa akong shoutout. Shoutout dun sa doctor. Mga doctors na lang yung shoutout natin. Una, shoutout po, Dr. Fritz Buenaflor. Maraming salamat po for always listening and watching us. Number 2, thank you so much, Dr. Kim Alvarez, an anesthesiologist. Lagi nakikinig yan sa atin tuwing may bagong upload tayo. Si Doc ano pa? Sino? Si Doc De Chavez. Si Doc De Chavez. Siya yung sa SLEX. Sana nakauwi ka na, Doc. Dami na kaming episode. Dami na kaming episodes eh. Keep them coming. If you have any request, gusto nyo may pag-usapan kaming topic, and if you want to send a private message to us, we are more than happy to accept those sa Facebook page namin. Or you may put down that comment sa YouTube at saka sa Spotify. Yun. So with that, tapusin na natin to. My name is Doc Pao. Si Bachi? Ikaw kasi. Ulitin natin. Siya. See you next episode. Ako po si Doc Pao. I'm Doc Ses. At ito ang Sex. Si Beth? Chicken Story. Bye!